Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas, mga ka-RSP, ang mga manggagawa ang nagsisilbing haligi ng ating lipunan at patuloy na nagbibigay buhay sa ating ekonomiya sa araw-araw. Kaya ating puntunghayan ang kanilang sipag at sakripisyo. Panoorin po natin ito. Tuwing ika-1 ng Mayo, ginugunita ang araw ng paggawa o Labor Day bilang pagkilala sa sipag at ambag ng mga manggagawa sa buong mundo. Sa Pilipinas, una itong ipinagdiwang noong May 1, 1903 sa pangunguna ng Union Obrera Democratica de Filipinas. Layunin nitong isulong ang mas maayos na working conditions at makatarungang sahod. Ngunit higit pa sa kasaysayan, ang araw na ito ay para sa mga taong patuloy na bumubuhay sa ating lipunan. Para sa mga magsasaka at mangingisda, mga haligi ng ating food supply na walang sawang nagsusumikap upang may pagkain ang bawat hapag. Mga overseas Filipino workers na patuloy na nagsisikap sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Para sa mga pulis at iba pang frontliners na nagbabantay sa kaligtasan ng komunidad. Sa mga tindero at tindera sa kanto na araw-araw nating kasama sa simpleng takbo ng buhay. Pati na rin sa mga manggagawa sa media na nagbibigay buhay sa mga kwentong ating napapanood at napapakinggan. Sa bawat sektor, sa bawat trabaho, may manggagawang Pilipino na patuloy na nagsusumikap. Kaya naman ang araw ng paggawa ay hindi lang basta holiday. Isa itong araw ng pagkilala at paggalang sa bawat pawis at sakripisyong iniaalay para sa kinabukasan ng bayan. Ngayong araw, pakinggan natin ang kanilang mga kwento. Unawain ang kanilang pinagdaraanan. Dahil sa huli, ang lakas ng bansa ay nagmumula sa lakas ng kanyang mga manggagawa. Saludo kami sa inyong sipag, tiyaga at dedikasyon. Mabuhay ang lahat ng manggagawang Pilipino. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging hardworking, masisipag. Pero sa gitna ng araw-araw na hustle at demands, mahalaga rin marunong tayong huminto upang magpahinga. Tama ka dyan, Audrey. Hindi laging kailangan na okay tayo at minsan, it's okay to not be okay. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang ating mental health. Kaya naman, makakasama natin si Professor Justin Ray Nohadera Chavez para pag-usapan natin to. Good morning, Prof. And welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Prof, magandang umaga. Magandang umaga po at it's a celebration po para po sa ating manggagawang Pilipino. At again, maraming salamat po for having me on the show. Good morning po ulit. Yan na, Prof, sabi nga nila resilient ang mga Pinoy. Pero as we celebrate Labor Day, gaano kalala ang stress at burnout na nararanasan ng mga manggagawang Pinoy sa kasalukuyan? Actually, sir, if we'll be looking po on the statistics, specifically po sa mga Pilipino, medyo mataas na po ang ating stress level, especially the burnout ng mga Pilipino, wherein hindi na po siya basic level of stress, but it's quite chronic. Yung mga Pilipino po really suffering from the chronic level of stress already, wherein marami na pong factors, especially when it comes to finances, and even yung mga daily expenses po nila is really affected because of the nangyayari po these days. Wherein tayo pong mga Pilipino kasi we are really being seen as very resilient. Wherein dun po tayo naaabuso sa konsepto of resiliency or pagiging matatag. Kaya po kailangan po nating ma-address din po yung konsepto na yun, lalo po ngayon at maybe this time, 2026, for the celebration of the Labor Day, sana po makita na it's time po na sana may bago po, lalo po sa trabaho ng mga Pilipino, especially sa usapang sweldo. Ganun po. Ayun, so ang ibig mo sabihin, Prof, no? Hindi naman yung trabaho ang nagpapastress sa mga Pilipino dahil natural nang masisipag ang mga Pinoy, kundi kung paano pagkakasyahin yung kakarampot na sinesweldo. Tama ba, Doc? Yes po, sir, kasi malaking factor po yung daily finances natin eh. Importante rin po yun wherein kung ang sweldo po natin, hindi po natin ma-budget in a daily basis, and iniisip po natin siya in every day wherein it affects our productivity sa work. Kaya mahalaga po na doon po sa simula pa lang po sa basic finances pa lang ay ma-adjust na po. Kasi sabi nga po nyo kanina, kung tumataas po ang presyo, sana tumataas din po ang sweldo.
So, Oo. importante po na maging factor din po kasi pag-usapang pera na po, nagbabago na po ang ating isipan. Kaya po malaking factor po na sana po on that side ay masimulan po yung changes po sa atin. Yun lang po. Kasi ang hirap nga naman magtrabaho, hindi ka makapag-focus, tapos iniisip mo yung sasahurin mo kinabukasan, kulang sa Bayarin. pambayad mo. So, Prof, with this being said, ano po yung mga usual signs ng burnout na dapat na agad ma-recognize o malaman ng isang empleyado or even ng employers? Actually po, sir, the first one that can be a good sign is emotional exhaustion. Kapag yung you feel po na sobrang bigat na po emotionally, hindi ka na po makapag-function sa work because of the exhaustion. Sobrang pagod. Pangalawa po is more on detachment. You're starting to detach yourself on the daily activities na gusto mong ginagawa. Lalo kapag yung trabaho po kasi sabi niyo po, as you mentioned, kaya po natin yung mga Pilipino eh. It's really an usual thing for us. Pero kapag napagod na po tayo, the detachment will start. And the last one po is reduced performance. Nababawasan na po yung productivity natin because of the burnout. At mahalaga po na magkaroon ng linaw, ano ba ang basic stress lang at ano ba ang burnout. Kaya pag sinabi po nating stress, it's just a typical one na na-encounter po natin every day. Pero kapag too much na po, for example, you receive too much stress, nag-results na po yun sa burnout. Yan po. Well, Prof, paano naiiba yung normal na physical na pagod sa tinatawag nating workplace burnout? Yung typical stress po kasi, typical na pahinga lang po, halimbawa po, it can be addressed immediately. Pero yung konsepto po of burnout, it might take weeks, months, or even years. Tumatagal po sa sistema natin yan. At kapag hindi po natin siya na-address ng tamang procedure, for example, hindi po tayo nakapagpa-check sa doktor, hindi po tayo nakapagpa-check sa hospital, for example, or sa mga psychologist po, katulad ko po, there's a possibility of a long-term effect. Kaya kailangan po natin ma-address mabuti yung konsepto of mental health, lalo po ngayon na hindi lang po kasi kabataan ang most affected of the issues when it comes to mental health, but also yung mga older individuals who's working for their family. Kaya po kailangan po natin, even ating mga jeepney drivers po, they're also affected because of the changes happening these days. So kailangan po natin centers po. Sana magkaroon din po ng opportunity po na hindi or at some point medyo expensive po kasi pa nagpa-check po talaga sa psychologist. So sana po even sa mga local health centers po ay magkaroon ng good interventions po para sa ating mga Pilipino. Okay. Ayan po. Prof, ano yung mga karaniwang pinagmumulan ng stress sa workplace? Lalo na sa modern work setup ngayon na kahit minsan, kahit work from home ka na, nai-stress ka pa rin. Actually po sir, the one of the causes of the stress po these days is the work overload. Sobrang daming trabaho wherein hindi na po natin ma-identify kung ano po ang kailangan nating simulan. Even yung hindi po natin alam ano po bang boundaries natin sa work. Importante po kasi that we know ano po ang boundary natin sa work. Even yung mga individuals po who's work from home, where hindi na po nila alam kung ano po ba do work. May mga cases po na work from home but it results to work from anytime. Wherein they work anytime sa even kahit tapos na po ang kanilang working schedule, lumalagpas po dun sa usual working schedule nila. Wherein kahit po masabi natin it promotes a work from home and work-life balance, but still, dahil po dun sa hindi natin alam ano bang boundaries ko kapag ako'y nasa bahay na nagkatrabaho at ako'y nasa office, minsan hindi na rin natin alam ano ba ang purpose ko. Nasa bahay lang ako, pero yung pagod po ay ganun pa rin. And even yung mga job insecurity po, for example, malaking factor po yung may mga kabatch ka. Halimbawa, maganda yung trabaho nila. At some point, it provides you insecurity na curious ka din sa work nila and you could tend to compare yourself to them. So malaking factor po na yun po yung mga possible reasons kung bakit po tumataas ang stress at burnout. And again, babalik lang po ko sa unang factor, again, the finances. Importante po na mabalik din po doon sa konsepto na importante po na ma-adjust po sana, okay, sa celebration po natin ngayon. It's a good time po na ma-voice out po natin na mas sana po mas tumaas ang ating mga sweldo. Ayan. Sir.
Ang dami talaga nagbibigay ng stress sa workplace minsan. Minsan yung mga hinahabol na deadlines o minsan yung boss mo. At even yung mga kasama mo sa trabaho. Pero ito Prof, para naman sa mga empleyado, ano po yung practical na pamamaraan para ma-manage yung stress habang ikaw ay nagtatrabaho? The first one that we can do, sir, is more on micro breaks, kung tawagin. Ano po ba yung micro break? Ito po yung dapat po, let's do practice having 5 to 10 minutes break. Halimbawa po, kapag full load na po ang ating trabaho, opportunity to have importante minutes break. Halimbawa po din dun sa mga cut-off po nating work. For example, from 3 to 3:15, halimbawa lang po, or 10 to 10:15, yung mga ganyan po. Even kahit yung 5-10 minute micro breaks po, kahit even nakaupo ka lang po sa table, inom ka lang po ng tubig, have a short coffee, ganyan po. Importante po kasi yun. And then pangalawa po, set boundaries. Hanggang saan lang ba ako sa trabaho? Again, hindi man po, again, it's not to affect someone, pero dapat po, we must work ng naayon sa sweldo. Hanggang saan lang ba yung performance ko? Hanggang saan lang ba ako? And pangatlo po, kailangan you need to practice grounding techniques. Typical deep breathing, kailangan po, and also being mindful po sa ating trabaho. And importante rin po kasi that we are mindful sa konsepto of we must have a social support. Ano po ba yung social support natin? Either family, colleagues po na katrabaho. Yung typical, actually po, lately, may mga nagpo-post na very helpful kapag meron ka pang colleagues sa work side. That can also be a good start. And even, for example po, may mga or partner also be the social support po para sa atin. Okay. Ganun po, sir. But Prof, kailan yung boiling point? Kailan yung punto na dapat humingi na ng professional help ang isang tao na nakakaranas ng sobrang stress sa kanilang trabaho? I think the best time, sir, na magpa-check na po ang isang individual kapag ang inyong burnout po ay tumagal na ng weeks, months, or even years. Importante po kasi you must look on the duration. Gaano na ba katagal? Gaano na ba kahaba yung presentation of the symptoms? Importante po na alam po natin gaano na po katagal, gaano na po humaba yung presentation ng symptoms po sa atin. The fact na alam po natin, for example, tumatagal na po sa inyo ng 2 weeks, halimbawa lang po, that can be already a presentation of episodes. Or for example, tumagal po ng 1 buwan. Probably, there's already a presentation of major depressive disorder. Importante po na alam natin kailan nagsimula even. Kasi the fact that we know when did it start, mas naging aware po tayo na, okay, kailangan ko na po magpa-check. Kailangan na po natin magpa-check sa psychologist or even sa mga doctors po. For example, kailangan po natin kasi the doctors or medical doctors can also be the one that can help you to proper linking sa mga psychiatrist or psychologist po. So kailangan po, let's be aware dun po sa duration, gaano po katagal, gaano na po kahaba ang presentation po sa inyo. Ganun po. Well, maraming salamat po sa pagbahagi sa amin ng impormasyon. Prof. Justin Ray Nojadera Chavez, maraming salamat. Thank you, Doc. Salamat po.